Magandang buhay! Masaya ho tayo dahil una, number one, ako po ay nakabalik na rito sa aming bahay sa Baguio. And after 2 weeks akong kung saan nakapunta. Yun. And of course, masaya po tayo sapagkat nakabalik na rin kanina lamang ang ating pong president mula sa kanyang trips sa Germany at saka sa Czech Republic. Di ba? At sa kanyang pagre-report kanina pagdating sa airport ay marami siyang dalang magandang balita. Yan. Yung, yung mga balita na katulad ng mga mga workers na ipapadala ng Pilipinas sa kanila doon sa Czech Republic ay nadagdagan, naging mula sa 5,000 yata yun, naging 10,500 a year. Yan. Anyway, marami pa silang pinag-usapan ni ni President Pavel at saka marami pa siyang nalimutan ko na mga lola. Yan. That anyway, ang masaya po din. Ang ating pong presidente, ito yung magsasalita, nagbibigay ng pag-asa, no? Di ba? Sa ating mga Pilipino. Kasi pangpapaunlad, pampaganda ng ekonomiya, ganyan, no? Pagkakaroon ng mahanap buhay, pag-aayos ng ating agrikultura, ganyan. Di ba? Marami siyang ginagawa. Ay kasi nga, siyempre, meron siyang aspiration na tayo po ay umunlad. At yun po, galing yun sa God no? Pero hindi lang basta-basta yung aspiration. Paano magkakatotoo yun? Yung aspiration. Kung hindi gagawin. Di ba? Gagawa ng paraan para mangyari yon. At napakahalaga po, yung pong pakikipag-trade sa iba't ibang mga bansa. Yan. At hindi lang yun, maganda kasi pati yung security ng ating bansa ay sinaalang-alang ng kanilang pag-uusap. Amen? Yun, ganun. Alam po ninyo, di ba sabi sa Biblia kasi, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kaya kung ano yung nasa puso, ayan, katulad yan, nasa puso ni Presidente, maayos ang ating bansa. Kaya lumalabas sa kanyang bibig ay ganyan, pampaganda, pampaayos ng bansa. Pero napakinggan nyo ba yung uli yung kakapakanood, ano ba yun? Kakapanood ko pa lamang ng noong speech naman ni ni ex-president Digong. Naku naman, ano ba yan? Ang mga pinagsasasabi niya, mura, PIPI. Tapos, patayin, patayin. Ano tayo sa Malacanang, ha? Ano na nangyayari sa ating ex-president? Ano ba, mga kababayan? Dapat po, huwag tayong makinig sa kanya, sa kanyang mga sinasabi. Di ba? Rebellion sinasabi niya di ba? At hindi yan makakabubuti sa ating bansa. Di ba? Mas maganda, peaceful ang ating bansa. Paano pupunta yung mga investors natin kapag hindi hindi maganda yung climate sa atin dito, no? Meron mga ex-president na ganyan magsalita. Alam niyo, nakakaano talaga sa tenga. Nakakasakit sa tenga mga sinasabi ni ex-president. Kaya, pero, mabuti na lang yung president natin ngayon, nakakapagbigay ng pag-asa, no? ng saya, siyempre, pagka meron siyang sinasabi. Ano siya kaya nga po, kung ano yung nasa puso, lumalabas ang nguso. Di ba? Kaya ano ba gusto niyong taong pakinggan? Wag na tayo makinig sa mga ganon, mga kapatid. Kailangan po, kung ano yung ipinapasok natin sa tenga, pumunta sa puso yan. Tapos lalabas ang nguso sa bibig. Kaya, ingatan po natin pinapakinggan natin, no? Ganyan. So, yan. At higit sa lahat,
pinakamaganda pa rin. Siyempre, yun pong salita ng Diyos. Yun ang ating pagbulay-bulayan. Amen. Ano po, kasi yun po ay nagbibigay ng buhay, ng pag-asa, ng kagalakan, ng kapayapaan. Ano po. Ganon. Kaya magiging masaya po tayo pagka ganyan. Alright? So, mga kababayan, magpatuloy lang tayo sa ating pagsuporta sa ating President Ferdinand Marcos Jr. At ipanalangin siya palagi. Kailangan daw merong word na dinidescribe yung kung paano tayo mananalangin. Ang sabi ng Panginoon, sabi niya, ipanalangin niyo ng masidhi ang inyong presidente sapagkat talagang may nagpaplano siya ipabagsakin. At ngayon parang malinaw na kung sino gusto magpabagsak sa president. Batay sa kanya mga sinasabi. Sino pa? Yung ex-president. Kaya ayun po. Panalangin natin na talagang hindi magtagumpay anumang planong yan. No po. Hindi. Talagang ang magtagumpay yung ating president na by the time na siya ay matapos sa kanyang termino, maganda na ang ating bansa, maunlad at mapayapa. Amen? Yan po ang gawin natin. Panalangin natin ang ating president. At sagkaan ang mga gawa ng kalaban na si Satanas na gumagawa sa pamamagitan ng sons of disobedience. Amen? So yun po. Purihin ng Lord sapagkat binigyan niya tayo ng isang napakagandang bansa at kailangan natin ng isang magaling na namumuno katulad ni President Marcos Jr. na ang gusto niya maging maayos yung bansa natin. Amen? So yun po, ito ngayon ang inyong lola na kung hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe na. At kung hindi ko pa kayo follower, mag-follow na. Ano po. And ako po ay nagsasabi sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, kaysa ng buhay. God bless everyone. Bye-bye. Love you.